Si Eva na sensitibo ay huminto sa bawat hagbang, naakit ng mga bulaklak na may mahihining halimuyak, sa mga ibon na umaawit ng masasayang awit, sa mga hayop na sumusunod sa kanila ng masunurin, sa mga halaman na may mayamang kulay, sa mga kristalinang tubig ng ilog ng buhay na dumadaloy mula sa bundok ng Sion. Ang lahat sa paraiso ay perpekto at maganda, ngunit walang katulad ng tao na nilikha sa larawan ng yaawa. Halahaya, tumingin sila sa bawat isa ng may paghanga at mga haplos na engganyo sa pagmamahal na iyon. Nanatili sila hanggang sa paglubog ng araw. Nang may kasiyahan ng batang mag-asawa ay nagsimulang pagmasdan ng paglubog ng araw na sa pamamagitan ng mga kulay rosas na sinag ay nagbibigay kulay sa langit sa isang magandang tanawin. Ito ang ika-6 na araw na nagtatapos, na nagbibigay daan sa mga oras ng isang espesyal na araw. Ang Sabadang araw na iyon, sa kahulugan nito ay magiging solemne para sa lahat ng sakop ng walang hanggan, sapagkat ang pagsikat nito ay magdadala ng tagumpay sa kaharian ng liwanag. Ang araw na nagbigay liwanag at init sa kalikasan, sa ika-6 na araw ay nagtago at iniwan ito sa malamig na mga anino. Ang masasayang ibon na pinatatahimik ang kanilang mga huni ay naghanap ng kanilang mga pugad, habang ang iba pang mga hayop ay nagpupumpulan. Tanging ang mag-asawa ang nanatiling hindi gumagalaw, sinusubukan na makita sa huling kislap na nawala sa abot tanaw. Ang pag-asa ng isang bagong pagsikat, sinaliksik nila ang kahulugan ng kadiliman. Ng sa gitna ng mga palumpong nakita nila ang isang magandang buwan. Ng mga pilak na sinag ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa kalikasan. Ang buong langit ay naliwanagan ng kaningningan ng mga bituin humanga. Natuklasan nila na ang gabi ay kadiliman lamang kapag tumingin sila pababa. Sina Adan at Eva sa kanilang kawalang malay ay hindi alam na ang gabing iyon ay sumasagisag sa malungkot na kinabukasan ng sangkatauhan. Kapag naunawaan nila ito, aaliwin sila sa pagmamasid sa ningning ng mga kalangitan. Ang buwan ay magsasalita ng pag-asa at ang kumikislap na mga bituin ay magpapatotoo sa interes ng mga hukbo ng liwanag na magbigay liwanag sa kanilang moral na kadiliman at magbigay ng pag-asa sa mga makasalanan. Ngunit ang mga iyon lamang na inililihis ang kanilang mga mata sa lupa ay titingin sa mataas na kalangitan ng magkakaroon ng liwanag. Pagkatapos pagmasdan ng langit, sa loob ng ilang panahon sa kaningningan nito, naaalala ng mag-asawa ang kagandahan ng paraiso. Itinutok ang kanilang mga mata at sinikap na makita ang mga ito. Ang mga ito, gayon pa man, ay nakatago sa gitna ng mga anino. Gaano nila ninanais ang pagsikat ng araw, sapagkat tanging ito lamang ang magdadala ng paraiso. Bago ang pagdanasa ng puso ng tao, ang walang hanggan ay lumitaw sa gitna ng kadilima. Inuti binalik sa mag-asawa ang kagalakan ng muling pagkikita sa isang makulay na hardin. Naliligo sa malambot na liwanag, naglalakad na sila ngayon sa mga luntiang at mabubulaklak na parang ningning ng manlilikha ay nagising sa kalikasan kung saan sila dumaan at nagbigay ng kulay at liwanag sa lahat ng bagay sa paligid. Ang mag-asawa, humahanga, ay natutunan na sa tabi ng walang hanggan, paaari silang magkaroon
ng isang paraiso sa gitna ng gati. Nagaramdam ng angkas, sila Adan at Eva ay humiga sa kandungan ng mapagmahal-maan, ang nagpatulog sa kanila ng mahimbing na may pag-asa sa isang masayang pag-gising. Iniwan sila sa malambot na damo, ang walang hanggan ay umakyat sa kanyo ng mga hukbo ng langit na magpapakita muli siya sa pagsikat ng araw at gigisingin ang mag-asawa para sa pinakasulim ng kaganapan na magwawasak sa mga kasuklam-suklam na paratang ng mga kaaway. Ang madilim at malamig na gabi sa pamamagitan ng mahabang oras nito ay tila nananuya sa liwanag. Ito ba ay magpapadilim magpakailanman sa kagandahan ng sanglilikha? Oh, hindi kailanman. Ang araw ay hindi urong sa harap ng kadiliman. Lilitaw ito sa lalong madaling panahon.